Matapos ang 3 taon tinawag akong walang silbi at pinalayas na parang isang kasambahay. Ang hiya at ang sakit na naramdaman ko sa harap ng sarili kong asawa ay halos ikamatay ko. Nagsilbi akong ilaw ng tahanan, sinagot ang lahat ng gastusin. Pero para sa kanila, ako ay isang anino lang na walang halaga, hanggang sa araw na nagpasya silang hindi na ako kailangan. Pinalayas nila ako na walang dala. Pero ang hindi nila alam, ang babaeng tinuring nilang hamak na utusan ay may hawak na isang malaking lihim. Isang alas na babago sa lahat. Ngayon, hindi lang bahay ang babawin ko. Ibabalik ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na habang buhay nilang dadalhin. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging dayuhan sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang kwentong ito. At kwentuhan mo ako sa comments saan po kayo nanonood. Kalalabas ko lang mula sa korte, hawak ang isang piraso ng papel na nagsasabing malaya na ako. Ngunit sa halip na umalis agad, umuwi ako sa mansyon na ito. Ang mansyon na sa loob ng 3 taon ay naging saksi sa lahat ng aking luha. Umupo ako sa malawak na sala, sa isang mamahaling silya na gawa sa nara, habang ang sinag ng hapon ay tumatagos sa matataas na bintana. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin at ang bawat muebles ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit para sa akin, ang lahat ng ito ay malamig. Isang magandang haula na walang init, walang pagmamahal. Nagtimpla ako ng tsaa. Ang init ng porselanang tasa sa aking mga kamay ang tanging nagbibigay ng kaunting ginhawa. Ang amoy ng tsaa ay parang isang pamilyar na yakap, isang bagay na simple at totoo, sa gitna ng lahat ng pagkukunwari sa bahay na ito. Ang tanging hangad ko lang naman ay kunin ang ilang personal na gamit, mga damit, ilang libro, at mga alaala na gusto kong ingatan. At pagkatapos, alis ako ng tahimik. Kasing tahimik ng pagpasok ko sa pamilyang ito, 3 taon na ang nakalipas. Nais ko ng isang mapayapang pagtatapos. Iyon lang. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang bagay na ipinagkakait sa akin. Hindi ko pa man naibababa ang aking tasa, isang boses ang pumunit sa katahimikan ng sala. Isang boses na puno ng galit at pangungutya, isang boses na sa loob ng 3 taon ay sinubukan kong tiisin. Ang biyanan kong si Susan. Aba, hindi ka pa umaalis? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa akin, habang nakapamiwang siya sa aking harapan. Tapos na ang diborsyo, pero ang kapal pa rin ng mukha mong umupo dyan na parang reyna. Sa tabi niya, ang isa pang boses ay sumingit, ang boses ng aking dating asawa, si Marco. Ngunit hindi ito boses ng pagtatanggol. Hindi. Ito ay boses ng pang-aasar. Sabi niya, hayaan mo na, mabaka naman nagpapaalam pa sa bahay. Hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa pag-inom ng aking tsaa. Sa loob-loob ko, paulit-ulit kong sinasabi, huwag kang papatinag, Elena. Malapit nang matapos ito. Pero hindi tumigil ang aking biyanan. Lumapit pa siya, tinuro ang maliit na kahon na inihanda ko sa tabi ng hagdan. Ano yan? Ang mga basura mo. Iyang mga mumurahin mong damit at alahas na galing Divisoria. Isilid mo na lang yan sa isang garbage bag. Bakit kailangan mo pa ng kahon? Nagpapanggap ka pa ring mayaman. Bilisan mo na at umalis ka na. May mga bisita kaming darating mamayang hapon. Huwag kang maging sagabal at kahihiyan sa pamamahay na ito. Kahihiyan. Iyan ang tingin nila sa akin. Mula sa kanyang upuan sa sulok, ang aking biyanan na si Thomas ay hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang dyaryo. Ngunit nagsalita siya, at ang kanyang mga salita ay mas masakit pa sa isang sampal. Susan, hayaan mo na siya, sabi niya sa isang tuyot na boses. Pagkatapos ng lahat, nagsilbi rin naman siya sa pamilyang ito ng ilang taon. Kung walang pagmamahal, mayroon namang pagsisikap. Pagsisilbi. Ang salitang iyon ay tumusok sa aking puso. Ganoon ang tingin nila sa akin. Hindi asawa. Hindi manugang. Kundi isang katulong na nagsisilbi. 3 taon ng aking buhay, ng aking pagtitiis, ng aking pag-asa ay binuod niya sa isang salita. Pagsisilbi. Napatingin ako kay Marco. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Nakaupo lang siya sa isang sulok, nakayuko, parang isang bata na takot mapagalitan. Walang imik. Walang ginawa. Gaya ng dati. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghati na kinimkim ko sa loob ng 3 taon ay biglang umapaw. Ang kanilang mga salita ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng aking pagtitiis. Dahan-dahan ibinaba ko ang tasa ng tsaa sa mesa.
Ang tunog nito ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan ko silang lahat, isa-isa. Nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Siguro, inaasahan nilang makikita ang isang babaeng umiiyak. Isang babaeng talunan. Ngunit ang nakita nila ay isang ngiti. Isang ngiti na kalmado. Isang ngiti na malamig. Ang pagiging kalmado ko ngayon ay hindi na tanda ng pagsuko. Ito ay ang katahimikan bago dumating ang isang malakas na bagyo. Isang bagyo na hindi nila alam ay ako mismo ang lilikha. Ang ngiti ko ay hindi isang ngiti ng kaligayahan. Ito ay isang ngiti na nabuo mula sa 3 taon ng pagtitiis. Isang ngiti na kasing lamig ng marmol na sahig na aming tinatapakan. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ng aking biyenang si Susan. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Sanay siyang makita akong nakayuko, tahimik na tumatanggap ng bawat masasakit na salita. Ngunit ngayon nakatayo ako sa kanyang harapan, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata, at hindi natitinag. Ano nang hiningiti-ngiti mo dyan, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-aalinlangan. Baliw ka na ba? Bilisan mo na at lumayas ka. Umiling ako ng marahan. Nagkakamali po kayo, Nay, sabi ko, ang aking boses ay mahinahon, ngunit malinaw at matatag. Hindi po ako alis. Sa katunayan, kadadating ko lang po pauwi. Pauwi. Halos mabulunan si Susan sa kanyang sariling mga salita. Anong pinagsasabi mo? Ito ang bahay ng anak ko. Ito ang bahay namin. Wala ka ng karapatan dito. Hindi ko siya pinansin. Sa halip, ang aking mga mata ay bumaling sa lalaking nakaupo sa sulok. Ang dati kong asawa. Si Marco. Nakayuko pa rin siya, ngunit ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Alam niya. Alam niya ang katotohanan na matagal na naming itinago. Marco, sabi ko, ang aking boses ay may halong kaunting pang-uyam. Hindi mo pa ba nasasabi sa kanila? O baka naman hindi mo rin binasang mabuti ang ating kasunduan sa diborsyo? Ang tanong na iyon ay parang isang palaso na tumama sa kanyang kahinaan. Bigla siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Ang kanyang mga labi ay nagbukas, na tila may gustong sabihin, ngunit walang boses na lumabas. Iyon ang pagkakataon ko. Muli akong humarap sa aking biyenan. Sa pagkakataong ito, ang aking boses ay hindi na lang malamig. Ito ay matigas na parang bato. Gusto niyo po bang malaman kung bakit hindi ako alis? Hinayaan kong lumipas ang ilang segundo. Hinayaan kong mabuo ang tensyon sa hangin, na halos masasalat mo na sa sobrang bigat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtik ng grandfather clock sa may dingding na parang binibilang ang mga huling sandali ng kanilang kapangyarihan. At pagkatapos, ibinigay ko ang panghuling dagok. Dahil itong mansyon na nagkakahalaga ng 35 milyong piso, 35 milyon pesos, ay pag-aari ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ang mukha ni Susan ay dumaan sa iba't ibang kulay mula sa pula hanggang sa lila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang namutawi. Ano-ano ang sinabi mo? Maging si Thomas, na kanina pa'y nagkukunwaring walang pakialam, ay biglang ibinagsak ang kanyang dyaryo. Ang pagbabago sa kanyang mukha ay kapansin-pansin. Ang pagwawalang bahala ay napalitan ng seryosong pag-aalala. Elena, ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo ang iyong sinasabi. Ngunit hindi ako nagmadaling sumagot. Tiningnan ko sila isa-isa. Tiningnan ko ang kanilang gulat, ang kanilang galit, at ang unti-unting paglitaw ng takot sa kanilang mga mata. Ang pamilyang minsan ay nagpahirap sa akin ay ngayon ay nasa ilalim ng aking mga palad. Inulit ko ang aking sinabi, bawat salita ay may diin at bigat. 3 taon na ang nakalipas, pumasok ako sa bahay na ito bilang asawa ni Marco. Ngunit 2 taon bago pa man kami ikasal binili na ng aking mga magulang ang property na ito. At inilipat nila ang titulo sa aking pangalan. Naramdaman ko ang isang kakaibang lakas habang sinasabi ko ang mga salitang ito. Isang lakas na nagmumula sa katotohanan. Nanahimik ako dahil akala ko, kung magiging mabuti ang ating pagsasama, hindi na mahalaga ang isang piraso ng papel. Pero ngayong ipinaalala nyo sa akin na hindi na ako parte ng pamilyang ito, hayaan nyong ipaalala ko rin sa inyo na kailanman, wala kayong naging karapatan dito. At mula ngayon, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay bumaba, halos isang bulong na puno ng kapangyarihan. Kikilos ako bilang isang tunay na may-ari.
Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang sala ay naging mas tahimik pa sa isang libingan. Maging ang orasan ay tila tumigil sa pagtik. Sila, na kanina lang ay buong yabang na nagpapalaya sa akin ay ngayon ay nakatayo na parang mga estatwa, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang kanilang mundo ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang tanong na nakabitin ngayon sa hangin ay hindi na kung aalis ba ako. Ang tanong ngayon ay paano nila haharapin ang katotohanang sila pala ang tunay na nakikitira lamang. Matapos kong ilahad ang katotohanan, ang malalim na katahimikan ang tanging tugon na natanggap ko. Katahimikan na bumabalot sa buong mansyon, kasing bigat ng mga bato sa ilalim ng dagat. Dahan-dahan, lumakad ako patungo sa gitna ng sala. Sa direksyon ng main sofa. Ang upuan na iyon ay simbolo ng kanilang kapangyarihan. Sa 3 taon kong pagtira sa mansyon na ito, ni minsan ay hindi ko inisip na pwede akong umupo roon ng walang basbas. Palaging si Susan, ang aking biyanan, ang nakaupo. Parang reyna sa kanyang trono. Kami ni Marco, lalo na ako, ay kadalasang nakaupo lang sa mga gilid o nakatayo pa nga bilang serbidora. Ngayon, ibang-iba na. Lumapit ako sa sofa, ang mga hakbang ko ay matatag at may kumpiyansa. Umupo ako. Hindi nagmamadali. Hindi rin nag-aalangan. Naramdaman ko ang lambot ng mamahaling tela, ang suporta ng matibay na nara na sandalan. Sa sandaling iyon, ang upuang iyon ay hindi lang isang muebles. Ito ay naging trono ko. Nakakrusing ang aking mga binti. Sumandal ako ng marahan. At saka ko itinaas ang aking tingin. Tumingin ako ng diretsyo kay Susan, na nakatayo pa rin sa aking harapan, ang kanyang mukha ay parang nabasag na salamin. Naalala niyo pa ba, Nay? Panimula ko, ang aking boses ay malumanay, ngunit may nakatabong lamig. Noong una kong makilala si Marco, at nalaman niyong mahirap lang ang pamilya ko. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Siguro, inaasahan niyang magagalit ako. Ngunit walang galit sa aking boses. Tanging isang paggunita. Paulit-ulit niyo akong tinawag na probinsyana, at walang pinag-aralan na hindi karapat-dapat sa inyong anak, patuloy ko. Sabi niyo, paano kami magkakaapo kung sa trabaho pa lang, halata nang walang mararating? Hindi ba niyo naalala? Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Siguro naalala niya. Tanda ko pa ng araw na yon, sabi ko, ipinikit ko ang aking mga mata ng sandali, na tila muling binabalikan ang bawat detalye. Umiiyak si Marco. At kayo, Nay, ay nagbanta. Kung ipagpapatuloy niya ang aming relasyon, huwag na siyang umuwi sa bahay niyo. Ang sakit noon. Pero totoo akong nagmamahal kay Marco. Nagbukas ako ng aking mga mata at tumingin ng diretsyo sa kanya. Kaya, dahil sa pagmamahal na yon, nag-isip ako ng paraan. Para hindi kami makagulo sa inyo, para hindi na kayo mag-alala. Naisip ko, bakit hindi kami lumayo? Magkaroon ng sarili naming tahanan. Inilapit ko ang aking kamay sa armrest ng sofa, at marahan itong pinisil. Kaya kinausap ko si Marco. Sabi ko sa kanya, Marco, nakahanap ako ng murang bahay na pwede nating rentahan. Malayo sa kanila para magkaroon tayo ng kapayapaan. Naalala niyo pa ba ang reaksyon niyo noong araw na yon, Nay? Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Susan. Hindi siya sumasagot. Tuwang-tuwa po kayo, sabi ko, may bahid ng pait sa aking boses. Dahil ang inyong anak, ang inyong engineer, ay hindi niyo na kailangang gastusan ng bahay. Naisip niyo, ay ang galing. Nakahanap ng sariling tirahan ang mag-asawa, hindi na kami gagastos ng pera. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay mayroong nakatabong katotohanan. Ang totoo po, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay bahagyang lumalim. Itong mansyon na ito ay ang pamana ko. Hindi man ito galing sa patay, pero ito ang regalo ng aking mga magulang sa akin, bago pa man kami ikasal ni Marco. Ang mukha ni Tomas, na kanina pa'y pinipilit maging kalmado, ay biglang nagbago ng kulay. Nagulat. Nalito. Ang lahat ng papel ay ayos, dagdag ko. Ang titulo ay nakapangalan sa akin. Biniyaran ng buo. Ngunit, dahil gusto kong subukan ang tunay na ugali ng pamilyang papasukan ko, at para maiwasan ang anumang gulo, itinago ko ang katotohanan. Sinabi ko lang na inuupahan namin ito. Umiti ako ng tipid. Ang ngiting iyon ay hindi na para sa kanila. Ito ay para sa akin. Sa tingin ko, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatingin sa kawalan, na tila sinusuri ang nakaraan. Tama lang ang ginawa kong pagsubok. At kayo, naibagsak po kayo.
Mula pa lang sa simula. Ang hangin sa sala ay biglang naging mabigat. Ang bawat salita ko ay parang isang martilyo na tumatama sa kanilang pagpapanggap. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon, pagkabigla, galit, at unti-unting kahihiyan. Napatayo si Susan, ang kanyang mata ay nanlalaki. Ano-ano ang pinagsasabi mo? Nagsisinungaling ka. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang tanong ngayon, sa gitna ng kanilang pagkalito at galit, ay paano nila haharapin ang katotohanang ang kanilang mga paghatol sa akin, ang kanilang pagmamaliit, ay nagmula lamang sa isang maling akala. Paano nila haharapin ang katotohanang sila ang tunay na nabiktima ng sarili nilang pagtatangi sa pera? Nakita ko sa mga mata ni Susan ang pagtanggi. Ang kanyang bibig ay nakabukas, na tila sasabihin ang susunod niyang panlalait. Ngunit hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Hindi na kailangan. Dahan-dahan iminuwestra ko ang aking kamay sa bulsa ng aking coat. Kinuha ko ang isang puting sobre na maingat kong itinupi kanina pa. Ang sobre na iyon ay naglalaman ng katotohanan. Ang katotohanang matagal kong pinrotektahan. Dahan-dahan kong inilapag ang sobre sa makintab na ibabaw ng salaming mesa. Hindi ko ito ibinigay sa kanila. Hinayaan ko lang itong nakalatag doon. Isang paanyaya. Isang hamon. Isang panimula ng pagtatapos. Ito po, sabi ko, ang boses ko ay malinaw at walang bahid ng pagmamataas. Ang mga dokumento. Ang sertipiko ng pagmamayari. Nasa pangalan ko. Dahan-dahan akong sumandal sa sofa, ipinagtaas ang aking mga braso at ipinagkrus sa aking dibdib. Naramdaman ko ang malamig na tela ng sofa sa aking likuran. Para bang ang aking katawan ay nag-aabsorb ng lakas mula sa lupa mula sa aking sariling tahanan. Ang simoy ng hangin sa silid ay tila huminto. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa puting sobre, na parang ito ay isang ahas na handang dumamba. Nakikita ko ang kanilang pag-aalinlangan. Ang kanilang pagtataka. Marahil, iniisip nila, ito ay isa na namang panloloko. Ngunit alam ko. Alam nila. Kahit hindi pa nila nabubuksan, alam nila na iba na ngayon. Hindi na ito mga salita lang. Hindi na ito mga hinala. Ito ay katotohanan. Si Thomas, na kanina pa ay kalmado, ay biglang nagbaba ng kanyang dyaryo. Ang kanyang mukha ay nagbago. Nawala ang pagwawalang bahala. Napalitan ang tensyon. Pagkatapos ay pag-aalala. Dahan-dahan niyang inabot ang sobre. Sa kanyang pagdududa, naroon ang pag-asa na baka mali ako. Na baka ang aking mga salita ay hangin lang. Pero nang hawakan niya ang sobre, naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang tindig. Para bang may biglang bumigat sa kanyang mga balikat. Bago pa man niya mabuksan, alam ko na ang magiging reaksyon niya. Nakita ko na yan sa mga mata niya kanina pa. Ang unti-unting pagkaunawa. Ang pagkatanto. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Binuklat niya ang mga pahina sa loob. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglibot sa bawat linya, sa bawat salita, sa bawat numero. Tahimik. Tahimik na tahimik. Walang kahit isang ungol. Walang kahit isang reklamo. Tapos nakita ko. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang kulay, na kanina lang ay kulay rosas dahil sa galit, ay biglang naging maputla. Parang abo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at siya ay umatras ng bahagya. Para bang nakakita siya ng isang multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Elena Reyes, bulong niya, hindi sigurado. Ito totoo ba ito? Ang kanyang tinig ay mahina. Puno ng pagkabigla. Ang dating malakas at mayabang na boses ay naglaho na. Ang kanyang pagiging gentleman na may distansya ay nawala na rin. Ang natira ay isang tao na nakakita ng katotohanan na hindi niya inaasahan. Isang katotohanang sumisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Narinig ko ang mabigat niyang paghinga. Tila nahihirapan siyang huminga. Tila ang hangin mismo ay nawala sa silid. 3 taon tinago mo ito sa amin. Tanong niya, mas sa sarili niya kaysa sa akin. Isang buong dula sa loob ng 3 taon. Hindi ako sumagot. Umiti lang ako. Isang ngiting tila nagsasabing. At ang dula na ito ay marami pang kabanata. Sa tabi niya, si Susan ay nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang galit.
Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng kanyang sinabi at ginawa ay hindi pala sapat para paalisin ako. Hindi niya maintindihan kung paano ang babaeng minamaliit niya ay may kakayahang magpakita ng ganitong katibayan. At si Marco, ang aking dating asawa. Ang lalaking nararapat sana na maging kasama ko sa pagharap sa hamon na ito. Nakaupo pa rin siya sa sulok. Ngunit ngayon ang kanyang pagkakayuko ay iba. Hindi na ito pag-iwas. Ito ay parang pagsuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatikom. Ang kanyang mukha ay parang napiga na papel. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Una sa kanyang ama. Pagkatapos sa kanyang ina. At sa huli sa akin. Ang kanyang mga mata hindi ko masabi kung ano ang nasa mga yon. May takot. May pagsisisi. At mayroon din kawalan ng pag-asa. Walang salita. Pero ang kanyang tingin ay nagsabi na ng lahat. Ang tahimik na pag-amin na yon ay mas mabigat pa sa anumang pahayag na maaari niyang sabihin. Ito ang katotohanan. Ang sertipiko ang patunay. At ang kanyang tingin ang kumpirmasyon. Ang mundo na kanilang itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at pagmamataas ay biglang gumuho. Wala nang matitibag na pader. Wala nang ligtas na silungan. Tiningnan ko silang tatlo. Ang aking dating biyenan na si Susan na parang nakakita ng multo. Ang aking dating biyenan na si Thomas na ngayon ay naintindihan na ang tunay na halaga ng aking sinabi. At ang aking dating asawa, si Marco, na ngayon ay mukhang isang batang nahuling nagnakaw. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi kasiyahan. Hindi rin paghihiganti. Ito ay isang tahimik na katarungan. Isang pakiramdam ng pagkapantay-pantay. Ang sertipiko ay nasa kamay na ni Tomas. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngayon ano na ang susunod na mangyayari? Ano ang gagawin nila ngayong ang lahat ay malinaw na? Ang sertipiko ng pagmamay-ari ay nakalatag pa rin sa mesa. Ang mga salita sa papel ay malinaw. Malinaw ang aking pangalan. Malinaw ang katotohanan. Ngunit ang kanilang reaksyon ay nagpapakita na ang pagtanggap sa katotohanan ay hindi madali. Si Thomas, ang aking dating biyenan, na dati mukhang naguguluhan na, ay biglang nagpakita ng ibang emosyon. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pagkabigla, ay nagkaroon ng kakaibang kislap. Ang pagkatakot ay unti-unting napalitan ng kalkulasyon. Nakikita ko na ngayon iyon. Ang kanyang utak ay mabilis na tumatakbo, naghahanap ng bagong paraan. Dahan-dahan niyang pinulot ang sertipiko mula sa mesa. Hindi para balikan ang nilalaman nito, kundi para hawakan ito, parang isang bagay na maaari niyang gamitin. Ang kanyang postura ay muling nagpakita ng bahagyang kumpiyansa. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging mas kalmado, ngunit may bagong tinig ng pamilyaridad na nagbabanta. Nauunawaan ko ang lahat. Malinaw na sa akin ang lahat. Ang bahay na ito ay sayo. Bago pa man ang kasal natin, sayo na. Tumango siya, na para bang pinapatibay ang kanyang sariling pangunawa. Ngunit hindi mo maaaring kalimutan, pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ay tumitig sa akin, na may pilit ng ngiti. Nasa loob ng 3 taon na nanirahan tayo rito, naglaan din kami ng pagmamalasakit. Napakunot ang noo ko. Pagmamalasakit. Sagot niya, mas lumakas ang kanyang tinig. Hindi man ito ang iyong pangalan ang nasa resibo, ngunit ang aming pamilya, ako at si Marco naglaan din kami ng malaking halaga para sa bahay na ito. Naalala mo ba noong inayos natin ang bubong? Noong nagpalit tayo ng mga tiles sa kusina? Noong naglagay tayo ng bagong pintura sa buong bahay? Tumingin siya sa paligid na parang naghahanap ng patunay sa mga bagay na nakikita niya. Ang mga maliliit na pagbabagong iyon, ang pagpapaganda lahat iyon ay nagdagdag ng halaga sa bahay na ito. At ang bahagi na lumaki dahil sa aming mga ginastos iyon po ay maituturing na conjugal property. Hindi mo basta-basta mababawi iyon. Hahayaan ka ng korte na kunin ang bahay, pero ang bahagi ng pagtaas ng halaga nito iyon ay dapat hatiin. Mayroon pa tayong laban dito, Elena. Sa tabi niya, si Susan, na tila nawalan na ng pag-asa, ay biglang nabigyan ng bagong sigla. Parang isang natutulog na bulkan na biglang sumabog. Tama ang asawa ko. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay mas mataas kaysa dati. Ang aircon na ito na malamig na malamig. Galing sa pera ko yan. Ang sofa na ito na malambot. Pinalitan natin yan.
Ang mga kurtina, ang mga ilaw lahat ng iyon galing sa pera namin. Ramdam ko ang biglaang pagbabago sa kanilang diskarte. Mula sa pagiging mga biktima na pinalalayas, sila ngayon ay nagiging mga abogado ng kanilang sariling mga karapatan. Ang pilit na pagkapit sa kahit ano, kahit na sa pinakamaliit na detalye, para lang hindi tuluyang masira ang kanilang mundo. Tiningnan ko sila. Si Thomas, na may pilit na kumpiyansa sa kanyang tinig, ay nagpapakita ng kanyang galing sa batas. Si Susan, na parang nagpapakulo na ulit ng galit, ay handang ilista ang bawat barya na ginastos nila. Ang kanilang pagpupumilit ay nakakatawa, kung hindi lang ito kasabay ng sakit na naramdaman ko noon. Hindi mo pwedeng basta-basta kunin ang lahat, dagdag ni Thomas, ang kanyang tinig ay maseryoso na ngayon. May mga batas din para sa mga ganitong sitwasyon. Hindi kasing dali ng paglabas mo ng sertipiko. May proseso pa. Napabuntong hininga ako ng mahina. Ito na nga ang inaasahan ko. Sa mga taong sanay sa pera, sanay sa paggamit ng kanilang impluwensya, hindi sila basta-bastang susuko. Kahit na ang katotohanan ay malinaw na. Ngunit ang kanilang pagpupumilit, ang kanilang paghahanap ng butas, ay nagbigay sa akin ng mas malaking lakas. Dahil alam ko ang aking mga papel. Alam ko ang aking paghahanda. Napatingin ako sa aking tabi, kung saan nakalagay ang aking handbag. Sa loob nito, hindi lang ang aking mga personal na gamit ang naroon. Naroon din ang mga susi sa aking tagumpay. Ang mga susi na magbubukas ng lahat ng kanilang pagtatangka. Ang kanilang pagsisikap na bawiin ang kahit konting bahagi ng aking ari-arian ay parang isang huling hininga. Isang desperadong pagtakbo palayo sa katotohanan. Talaga po. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado pero may halong pait. Narinig niyo po ang sinabi ni Mang Tomas. Gusto niyong hatiin natin ang halaga ng bahay. Gusto niyong pag-usapan pa natin ang mga pinagsamahan na gastos. Tumango sila, sabay na tumingin sa akin na may pag-asa. Siguro, iniisip nila na napalambot ko na sila. Nabumigay na ako. Ngunit hindi ko sila tiningnan. Sa halip, ang aking tingin ay napunta sa mga kagamitan sa silid na ito ang mga bagay na kanilang sinasabi na sila ang nagbayad. Mahusay, sabi ko, ang aking tinig ay bumaba ng kaunti, parang nagpapahiwatig ng isang mahalagang bagay na paparating. Kung gayon, pag-usapan natin yan. At pagkatapos ay kinuha ko ang aking handbag. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryo. Ngunit para sa akin ito ay isang hukbo ng mga katotohanan na handang lumabas. Isang bagay ang tiyak. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. At ang aking huling baraha ay mas matindi pa sa kanilang inaasahan. Pero ano nga kaya ang nasa loob ng aking handbag? Ano ang mga ebidensya na haharap sa kanilang mga pinagsamahan na gastos? Umiti ako. Hindi isang ngiting may halong pagmamalaki o tagumpay. Ito ay isang ngiti na nagmula sa malalim na pagkaunawa. Isang ngiti na nagsasabing, tapos na ang laron nyo. Huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang aking handbag na kung titingnan ay parang ordinaryong bag lamang na dala-dala ng isang babae. Ngunit para sa akin, ang bag na yon ay parang isang kayamanan. Isang kayamanan ng katotohanan. Dahan-dahan kong inilabas ang isang folder. Hindi ito makapal, ngunit ang bawat pahina sa loob nito ay mabigat. Mabigat na may katumbas na libu-libong piso. Mabigat na may katumbas na 3 taon ng aking pagtitiis. Lumapit ako sa mesa, kung saan nakalatag pa rin ang sertipiko ng pagmamay-ari. Hinayaan ko muna ang sertipiko na manatili roon. Ito ang pundasyon. Ang susunod na ibibigay ko ay ang mga pader na nagpatibay dito. Pinagpatong-patong ko ang mga folder sa tabi ng sertipiko. Tapos, kinuha ko ang unang dokumento mula sa folder. Isang resibo. Hindi basta-bastang resibo. Ito ay may petsa. May pangalan ng kumpanya. At ang pinakamahalaga may pirma ko. Ito po, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at matatag na walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang mga aircon na bumubuhay sa init ng araw na ito. Ako po ang nagbayad. Sa pamamagitan ng aking personal na account. Inilapag ko ang resibo sa ibabaw ng mga folder. Tumingin ako kay Susan. Nakatitig siya sa resibo, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, na para bang hindi niya makita ang malinaw na nakasulat. Siguro, hindi niya inakala na hanggang sa ganito kaliit na detalye ay ako pa rin ang nagbayad. Kinuha ko ang susunod na dokumento.
Ang sofa set na nasabi ninyo ay galing sa pamilya ninyo, binili po ito sa isang sikat na furniture showroom sa Alabang. Ako po ang nag-swipe ng aking credit card. Nandito po ang detalye. Inilapag ko ito sa tabi ng unang resibo. Bawat piraso ng papel ay parang isang bolang apoy na ibinabato ko sa kanilang pagpapanggap. Ang mga ilaw na binago ninyo noong nakaraang taon. Pati ang mga bagong pintura sa labas, ang mga bagong tiles sa kusina na sabi nyo'y nagpaganda sa bahay, lahat po iyan, ako ang nagbayad. Nagpatuloy ako, inilalabas ang bawat resibo. Ang mga bintana na pinapalitan, ang mga banyo na inayos, ang mga chandelier na nagbibigay liwanag sa buong mansyon. Kahit ang maliit na halaman na nasa harapan na kinutya ni Susan noon, na sinabi niyang malaking gastos lang. Pati ang iyon, ako ang nagbayad. Ang bawat dokumento ay isang patunay. Isang tahimik ngunit malakas na testigo sa katotohanan. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Tomas. Ang dati niyang kumpiyansa ay unti-unting naglalaho. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay napalitan ng pagkabahala. Ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng isang bagay, isang maliit na butas para makatakas. Ngunit walang makitang mali sa mga resibo. Bawat isa ay malinaw. Bawat isa ay may pangalan ko. Tumingin ako kay Susan. Ang kanyang mukha ay namumutla na. Ang dating galit ay napalitan ng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga papel na parang mga demonyo. Hindi niya makayanan ang katotohanan, ang lahat ng pinagmalaki niya ay hindi pala kanila. At si Marco, nakaupo pa rin siya roon, parang wala ng buhay. Tanging ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakatikom ang nagpapakita na mayroon pa siyang nararamdaman. Mang Tomas, sabi ko, humarap ako sa aking dating biyenan. Ang gate na bakal na binanggit niyo po kanina na nagkakahalaga ng 38,000 piso. Nandito po ang resibo. Nakalagay din po ang pangalan ko bilang nagbayad at ang bank account ko sa IE. Kailangan niyo po ba ng kopya para sa inyong abogado? Pagkatapos, tumingin ako kay Marco. Siya na noon pa man ay walang ambag. Siya na noon pa man ay nabubuhay lang sa aking pag-akay. At kayo po, Marco, sabi ko, ang aking tinig ay bahagyang lumambot, pero hindi na naglalaman ng anumang pagmamahal. Sa loob ng mahigit 1 taon at kalahati, kayo po ay walang trabaho. Ang inyong mga pangangailangan, ang inyong mga gas, ang inyong mga credit card, pati na ang inyong health insurance, lahat po iyan ay binabayaran ko. Gusto niyo pong magkaroon ng bahagi sa bahay? Sige po. Pero unang-una, patunayan niyo po muna ang inyong kontribusyon. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabigat pa. Mas mabigat dahil ito ay napuno ng katotohanan. Napuno ng kapangyarihan. Nakita ko sa mga mata ni Tomas ang pagbabago. Hindi na iyon ang mga mata ng isang taong naniniwalang siya ang may kontrol. Ang mga mata na iyon ay nagpapakita ng pagkaunawa na siya ang kontrolado ngayon. Ang taong kanyang minamaliit, ang taong kanyang tinuring na walang halaga, ay siya palang may hawak ng lahat. Ang pader ng pagpapanggap ay tuluyan ng bumagsak. Ang katotohanan ay lumabas na, malinaw at maliwanag. Ang kanilang pagkabigla ay napalitan ng isang uri ng kawalan ng pag-asa. Ano na ang gagawin nila ngayon? Sa isang iglap. Sa isang iglap ng mga resibo na nagsasalita. Ang lahat ay nagbago. At ako nakaupo pa rin sa gitna ng sofa, nanonood. Hindi nagmamadali. Hindi nagagalit. Dahil alam ko na ang simula ng katapusan ay nagsimula na. Ang tanong na lamang ay kailan ang tuluyang pagbagsak. Ang mga luha na ngayon ay dumadaloy sa mukha ni Susan, wala na itong dating halaga sa akin. 3 taon. 3 taon ng pagtitiis. 3 taon ng mga mumunting sugat na bumuo ng malalim na bangin sa aking puso. At ngayon, sa huling sandali, sa harap ng kanilang tuluyang pagbagsak, doon lang sila nagpakita ng pagsisisi. Nakita ko ang pilit na pagmamakaawa sa kanilang mga mata. Ang dating tapang ni Susan ay napalitan ng pagiging parang isang musmos na bata. Si Tomas, ang dating lalaking may kapangyarihan, ay mukhang nawawalan na ng pag-asa, pilit na ginagamit ang kanyang natitirang diplomasya. At si Marco, siya ang pinakamalungkot tingnan. Parang isang batang natatapakan ng kanyang sariling ina. Elena, anak, nagsimula si Susan, ang kanyang tinig ay basag at nanginginig. Humingi ako ng tawad. Hindi ko sinasadyang laitin ka. Sa pagmamahal ko sa aking anak at sa ating pamilya, hindi ko namalayan ang aking mga salita. Ang kanyang mga kamay ay nakadungaw sa ere,
na parang gustong humawak sa isang bagay na malapit nang mawala. Sumunod si Tomas, ang kanyang tinig ay mas mababa, mas seryoso. Tama ang iyong biyenan, Elena. Nauunawaan namin ang iyong naramdaman. Ang lahat ng mga taon na yon alam naming nahirapan ka. Kami rin naman nagkamali. May mga pagkukulang din kami. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit kaunting awa. Pero, anak, isipin mo ang mga alaala natin. Ang mga masasayang sandali na pinagsamahan natin. Bigla akong napaatras. Ang mga masasayang sandali. Ang mga alaala. Nasaan ang mga iyon noong ako ay umiiyak sa dilim? Nasaan ang kanilang pagmamahal noong ako ay nag-iisa at nasasaktan? Pag-usapan natin ito, sabi ni Tomas, ang kanyang tinig ay nagiging mas mahinahon. Maaari naman natin itong ayusin sa maayos na paraan. Walang magandang dulot ang hidwaan sa korte. Masasayang lang ang pera at oras. Ramdam ko ang kanilang pagpupumilit. Ang kanilang pagnanais na pigilan ang tuluyang pagbagsak ng lahat. Ngunit ang aking puso ay hindi na kayang umibig o mahabag sa kanila. Ang mga sugat na iniwan nila ay masyadong malalim. Mga alaala. Napatawa ako ng mahina. Isang tawa na walang saya, puno ng pait. Mga alaala, sabi ninyo. Tumingin ako kay Susan. Noong minsan, habang naghahanda ako ng hapunan para sa isang okasyon, tinawag niyo po ako ng pangalang kasambahay sa harap ng inyong mga kaibigan. Sabi niyo, tingnan niyo ang ating manugang, napakagaling niyang magluto, sayang lang at ganyan lang ang buhay niya. Nandoon po ba ang masasayang alaala na yon? Binalingan ko si Marco. Ang aking dating asawa. Ang lalaking minahal ko ng lubos. Marco, sabi ko, ang aking tinig ay bahagyang nanginginig dahil sa bigat ng emosyon, ngunit nananatiling matatag. Naalala mo ba noong tinawagan mo akong boring at nakakasawa dahil hindi ako tulad ng iyong sekretary? Naalala mo ba noong umalis ka nang hindi nagsasabi, iniwan akong nag-aalala buong gabi, habang ikaw ay masayang kasama siya? Nandoon din ba ang mga alaala na sinasabi niyo? Tumingin ako kay Tomas. At kayo, Mang Tomas? Habang ako ay umiiyak sa kwarto, kayo ay nagbabasa ng dyaryo. Walang pakialam. Walang pagsasaalang-alang. Nang ipagdiwang ko ang aking kaarawan dito, na ang tanging handa ko lang ay ang aking sariling gawa, at walang ibang dumating kundi ang ilang kaibigan ko na inyong pinagtawanan. Nasaan ang pagmamahal ng pamilya noon? Bumalik ako sa gitna. Ang aking tinig ay naging parang bakal na pinalamig sa yelo. Nung mga panahong iyon wala kayong naalala. Wala kayong nakita. Ngayon, sa harap ng katotohanan na mawawalan kayo ng lahat saka kayo nag-aalala sa katarungan at pag-uusap. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pasensya na po. Ngunit para sa akin ang inyong mga pakiusap ngayon ay mas mababa pa sa putik sa labas ng bahay na ito. Natahimik sila muli. Ang kanilang pagmumukha ay puno ng pagkabigla. Hindi nila inasahan ang ganitong klaseng pagharap. Hindi nila inasahan na ang babaeng minamaliit nila ay kaya silang harapin ng ganito. Hindi ako humihingi ng higit pa sa nararapat sa akin, sabi ko. Kinuha ko lang ang mga bagay na sa akin simula pa lang. Ang karapatan ko. Ang aking dignidad. Ang aking kinabukasan. Naglakad ako patungo sa pinto. Bago ako lumabas, huminto ako at lumingon muli. Tumingin ako sa kanila, sa kanilang nawasak na pag-asa. Ang pamilyang iyon na sinabi niyong hindi ko kailangan ay hindi ko rin kailangan. At hindi ko rin hihilingin. Sinabi ko yon at lumabas na ako ng pinto. Habang papalayo ako sa mansyon, sa aking dating tahanan, hindi ko na narinig ang kanilang mga tinig. Narinig ko lang ang katahimikan. Isang katahimikan na puno ng kabiguan. Isang katahimikan na parang nagsasabi ng kanilang huling salita. Ngunit ang katahimikang iyon ay ang tunog ng aking kalayaan. Ang tunog ng aking paglaya. Ngunit bago ako tuluyang lumayo, isang tanong ang naiwan sa ere, ano na ang susunod nilang gagawin? Paano nila haharapin ang kanilang kapalaran nang wala na ang lahat ng kanilang pinanghahawakan? Ang bawat paglalakbay ay may katapusan, ngunit minsan, ang katapusan ay simula lamang ng isang bagong pagsubok. Lumabas ako sa mansyon na yon na tila ba walang dala. Tanging ang aking simpleng handbag ang nasa aking braso. Nakita ko ang pagkamangha, ang pagdududa sa kanilang mga mata. Akala nila dala-dala ko ang mga basura ko. Akala nila tapos na ang lahat.
Ngunit ang hindi nila alam, ang hindi nila kailanman naisip ay ang babaeng tinuring nilang hamak na kasambahay, ang babaeng minamaliit nila, ay may hawak na sikreto na higit na mas malaki kaysa sa mansyon na ito. Isang sikreto na siyang magiging sanhi ng kanilang lubusang pagbagsak. Napansin ko ang pagbabago sa mukha ni Tomas. Matapos ang kanyang pagtatangka na gamitin ang pagbabahagi ng halaga ng bahay, nagpakita siya ng isang bagong diskarte. Ang kanyang tinig ay lumambot. Naging parang isang amang nagmamalasakit. Elena, anak, sabi niya, ang kanyang tinig ay parang pinakamasarap na pulot, ngunit may nakatagong pahiwatig ng takot. Alam kong masakit ang lahat ng ito. Pero isipin mo ang ating pamilya. Ang ating negosyo. Kumikita pa naman ako. Hindi naman tayo nagugutom. Nakita ko ang kanyang pagtatangka na ilihis ang usapan. Gusto niyang iparamdam sa akin na ang pagtalikod sa kanila ay hindi magiging maganda para sa lahat. Ang kanyang kumpanya, ang negosyong pinaghirapan niya, yun ang kanyang pinakapinahahalagahan. Umiti ako. Ang ngiting iyon ay hindi para sa kanya. Ito ay isang ngiting naglalaman ng kaalaman. Kumikita pa naman kayo, Mang Tomas. Sabi ko, ang aking tinig ay napakakalmado, halos hindi marinig. Ang tinutukoy niyo po ba ay ang kumpanya na 6 na buwan pa lang ang nakakaraan ay halos isuko na ang lahat? Ang kumpanya na halos lumubog na. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Para bang ang mga salita ko ay direktang tumama sa isang napakalaking sikreto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang pilit na ngiti ay nawala. Nawala lahat. Nakita ko ang kanyang pagpapawis. Bumagsak ang kanyang balikat. Para bang ang bigat ng kanyang mga lihim ay biglang bumagsak sa kanya. Hindi, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Maayos pa ang kumpanya, nagpapalakas lang kami. Ngunit alam ko ang katotohanan. Alam ko ang estado ng kanilang negosyo. Alam ko ang kanilang mga problema. 3 taon ng pagtitiis sa kanilang bahay ay nagbigay sa akin ng sapat na oras para obserbahan at pag-aralan ang kanilang buhay. Pati na ang kanilang negosyo. Alam niyo po, Mang Tomas, sabi ko, lumapit ako sa kanya, hindi para manakit, kundi para maglahad ng katotohanan. Noong panahong iyon nag-alok ako ng tulong. Nag-alok ako na tingnan ang inyong mga capital investments. Nag-alok ako na tingnan ang pagbenta ng mga tied-up assets na matagal nang nakatiwangwang. Sabi niyo noon, ano nga ulit ang sabi niyo? Baka alam ng babae ang tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Tumigil ako sa harap niya. Tiningnan ko siya sa mata. Nakikita ko ang takot na nangingibabaw doon. Ang takot ng isang taong alam niyang nalaglag na siya sa kanyang pinakamataas na trono. Alam niyo po, Mang Tomas, sabi ko, ang aking tinig ay bumaba, parang isang bulong na puno ng kapangyarihan. Kung hindi dahil sa 20 milyong piso, 20 milyon pesos, na lihim kong ibinuhos 6 na buwan na ang nakakaraan sa pamamagitan ng isang subsidiary company ko sa Singapore, baka kanina pa po ang kumpanya ninyo ay naging abo na. Ang reaksyon niya ay hindi ko malilimutan. Ang kanyang mukha ay naging parang abo. Para bang nawala na ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Napahawak siya sa mesa para hindi siya bumagsak. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay malalaki at malayo ang tingin. Ikaw ang shareholder. Sabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na lumabas. Ang nasa likod ng 38% ng shares. Ikaw hindi maaari. Hindi niyo ako nahanap, sabi ko, ang aking tinig ay kalmado, na parang isang salamin na nagbabalik ng kanyang sariling pagkakamali. Dahil ang pera ko ay malinis. At ang abogado ko mas mahusay kaysa sa inyo. Bahagya akong tumungo. Ginawa ko ang lahat ng legal. Sa ilalim ng radar. Nang hindi niyo namamalayan. Nakita ko ang tuluyang pagbagsak ng kanyang dignidad. Ang pagkaunawa na ang babaeng kanyang minamaliit ay siyang may hawak ng kanyang kapalaran. At ngayon, sabi ko, hindi lang ako ang nagligtas sa inyong kumpanya mula sa pagkalugi. Ako ang pinakamalaking shareholder. At may kapangyarihan akong magpasya sa kinabukasan nito. Kasama na ang pagbebenta nito. O pagpapaalis sa inyo bilang kasalukuyang CEO. Isang nakakabinging sigaw ang pumutol sa katahimikan. Si Susan. Hindi. Tumakbo siya patungo sa akin. Ngunit hindi na para manakit. Para siyang nalulunod na humihingi ng tulong. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Walang galit. Takot lang. Ikaw ay isang demonyo.
Sigaw niya, ang kanyang mga luha ay dumadaloy. Niloko mo kaming lahat. Ginawa mo kaming kasangkapan para makuha ang lahat. Marco! Anak! Gawin mo ang dapat mong gawin. Kung hindi mamamatay tayong lahat. Niyakap niya ang kanyang ulo, ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi na niya alam ang gagawin. Lumingon ako kay Marco. Ang dating asawa ko. Ang lalaking minahal ko. Siya ay nakaluhod na sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdurusa. Ang kanyang tinig ay nabibiyak. Elena, patawarin mo ako ang may kasalanan, sabi niya, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa aking mga paa. Huwag mong sirain ang kumpanya ng mga magulang ko. Pakiusap kahit anong gusto mong gawin sa akin, huwag lang ang negosyo nila. Tinitigan ko siya. Walang galit. Walang awa. Wala na. Tanging ang kalinawan ng isang tao na nakalaya na. Binigyan ko kayo ng isang buong oras, sabi ko, ang aking tinig ay malinaw at walang emosyon. At sa loob ng isang oras na yon ang resulta ay ang inyong nakikita ngayon. Ang tunog ng orasan sa dingding ang tanging pumuno sa katahimikan. Habang tumutunog ang bawat segundo, mas lalo kong nakikita ang pagbagsak ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang kanilang kayabangan. Ang kanilang kapangyarihan. Ang kanilang mundo. Lahat na uwi sa wala. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay natapos na. Ang tanong na lang ano ang susunod na magaganap sa kanila, sa kanilang tatlo, pagkatapos ng lahat ng ito. Ang dating sigawan, ang dating pagbabanta, ang dating pagmamaliit na wala. Ang tanging maririnig na lang ay ang pag-ikot ng mga kamay ng orasan. Isang oras. Iyon ang kanilang natitirang oras para magtipon ng kanilang mga gamit at umalis. Tumayo ako sa gitna ng sala at hinayaan ko silang gumalaw sa paligid ko. Ang kanilang mga galaw ay nagpapakita ng kanilang panloob na kalagayan. Si Thomas, dating isang malakas at may kumpiyansa na lalaki, ngayon ay nagmamadaling nagliligpit ng mga papeles at mga personal na gamit sa isang maleta, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Susan, na dating laging maayos at eleganteng babae, ay ngayon ay nagkakandara pa sa paghahanap ng kanyang mga alahas at mga bag, ang kanyang mukha ay puno ng takot. At si Marco, ang aking dating asawa, siya ang pinakamalungkot tingnan. Parang isang batang nawala ng lahat, walang direksyon, walang alam na gagawin. Tahimik lang akong nanonood. Sa loob ng 3 taon, ang mansyon na ito ang kanilang mundo. Ang mundo kung saan sila ang masusunod. Ang mundo kung saan ako ay laging nasa laylayan. Ngayon, baliktad na ang sitwasyon. Ako ang may kapangyarihan. Ako ang may kontrol. Habang sila ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, napatingin ako sa labas ng bintana. Ang hapon ay papalapit na sa kanyang pagtatapos. Ang mga kulay ng langit ay nagbabago, mula sa matingkad na asul hanggang sa malambot na kulay kahel. Alam ko malapit na ring matapos ang chapter na ito ng aking buhay. Ang tunog ng mga maleta na hinihila sa marmol na sahig ang pumutol sa aking pagmumuni-muni. Tiningnan ko sila. Si Thomas ang unang lumabas. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko, ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Sumunod si Susan, na mahigpit na hawak ang kanyang mga bag, ang kanyang mukha ay puno ng galit at hinanakit. At sa huli si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lupa, ang kanyang buong pagkatao ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko silang lumabas ng tahimik. Para sa akin, mas malakas ang katahimikan kaysa sa kahit anong salita. Habang pinapanood ko silang papalayo, napansin ko ang isang lumang taxi na nakaparada sa labas ng gate. Hindi ito kasing garantiya ng kanilang mga sasakyan noon. Ang pintura ay kupas na at ang mga gulong ay tila pagod na. Ngunit doon sila sasakay. Doon sila magsisimulang muli. Humugot ako ng malalim na hininga. Naramdaman ko ang bigat ng nakaraan na unti-unting lumalayo. Ang mansyon na ito, na dati isang kulungan, ngayon ay tila lumalawak. Lumalawak at lumalakas kasama ko. Bago sila tuluyang makapasok sa taxi, huminto si Marco. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Hindi na ako nagalit. Hindi na ako nasaktan. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay awa. Marco, sabi ko, ang aking tinig ay mahina. Naway maging masaya ka sa iyong bagong buhay. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya at saka mabilis na pumasok sa taxi. Si Susan ang huling sumakay.
Bago sumara ang pinto, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang pagsisisi, ang galit, ang kawalan ng pag-asa. Umiti ako. Isang matamis ngunit mapanuksong ngiti. Paalam po, Nay, sabi ko. Naway maging maayos ang inyong paglipat. Mag-ingat po kayo palagi. Isinara niya ang pinto ng malakas, na para bang tinatapos ang lahat. Ang taxi ay umalis. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala, pinapanood silang papalayo. Hanggang sa tuluyan nang mawala ang kanilang taxi sa aking paningin. Sa wakas malaya na ako. Pero alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Ano kaya ang mangyayari sa kanila ngayong wala na silang lahat? Ano ang kanilang kinabukasan pagkatapos ng kanilang pagbagsak? Ang kanilang paglisan ay hindi lang nagdulot ng pagtatapos. Ito ay nagbunga ng maraming katanungan na naghihintay na masagot. At ako handa na akong harapin ang susunod na chapter. Ang chapter kung saan ako, at ako lamang, ang magiging may akda ng aking sariling kapalaran. Ang taxi ay tuluyan ng lumayo. Nanatili akong nakatayo sa harap ng mansyon, ang aking dating kulungan, ang aking bagong tahanan. Huminga ako ng malalim. Isinara ko ang gate. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Pumasok ako sa loob. Umakyat ako sa hagdan. Binuksan ko ang lahat ng mga bintana. Hinayaan ko ang sikat ng araw na pumasok sa bawat sulok ng bahay. Ang mga alaalang nakaraan ay hindi pa nawawala. Ngunit hindi na ako natatakot. Hindi na ako nasasaktan. Ang mga alaalang iyon ay nagpaalala sa akin kung gaano kalayo na ang aking narating. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Nagsimula ako sa pag-aayos ng mga gamit. Ang bawat kagamitan, ang bawat muebles, ang bawat sulok ng bahay pinadama ko ang aking presensya. Binago ko ang mga kulay. Pinalitan ko ang mga kurtina. Nagtanim ako ng mga bagong halaman. Unti-unti, ang mansyon na dating simbolo ng aking paghihirap ay naging simbolo ng aking paglaya. Lumipas ang mga buwan. Nakatutok ako sa aking sarili. Muling nag-aral. Nagnegosyo. Naglakbay. Ginawa ko ang mga bagay na noon ay hindi ko magawa. Isang araw, habang nagbabasa ako ng isang libro sa aking hardin, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe. Galing sa aking kaibigan na si Luisa. Uy, Mer. Nabasa mo na ba ito? May kasamang link ng balita. Binuksan ko. At nabasa ko ang lahat. Ang kumpanya ni Tomas tuluyan ng bumagsak. Ang malalim na utang, ang mga maling desisyon, ang kawalan ng kakayahan na pamahalaan ang kanilang negosyo lahat ay nagsama-sama. At dahil inalis ko ang aking suporta, wala na silang nagawa. Ang balita ay nagpakita rin ng kanilang kasalukuyang kalagayan. Si Tomas nagtatago sa mga nagpapautang. Si Susan nagtitinda ng mga lumang damit sa bangketa. Si Marco iniwan ng kanyang kabit. Hindi ako nagalak. Hindi ako nagdiwang. Sa totoo lang wala akong naramdaman. Inilayo ko ang aking cellphone. Tumingin ako sa paligid. Ang hardin ay puno ng mga kulay ng mga bulaklak. Ang himpapawid ay maliwanag at malinaw. Naramdaman ko ang malakas na sikat ng araw sa aking balat. Dahan-dahan tumayo ako. Pumasok ako sa loob ng bahay. Pumunta ako sa aking kitchen. Kumuha ako ng isang bote ng wine. Ang wine na iyon matagal ko na itong tinatago. Para sa isang espesyal na okasyon. Binuksan ko ang bote. Inilagay ko ang wine sa isang magandang baso. Umupo ako sa aking balkonahe. At habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw ininom ko ang aking wine. Ang tamis at ang asim ng wine ay bumagay sa aking nararamdaman. Hindi ako umiinom para ipagdiwang ang pagbagsak ng ibang tao. Umiinom ako para ipagdiwang ang aking paglaya. Ang aking bagong buhay. Ang aking bagong umaga. Nakita ko sa mga kulay ng langit ang pagtatapos ng isang yugto. Nakita ko rin ang pagsisimula ng isang bagong paglalakbay. Ang paglalakbay kung saan ako na mismo ang magiging may akda. Kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap ay hindi ko na problema. Ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga pagkakamali sila na ang bahala. Sa akin, ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Ang aking kalayaan. Ang aking kapayapaan. Ang aking kaligayahan. Sa wakas nakalaya na ako. Sa wakas malaya na akong magmahal.
magpatawad, at magsimulang muli. At sa pagtatapos ng kwentong ito ang aking puso ay puno ng pag-asa. Sa mga inko, sa mga nakasama sa akin sa paglalakbay na ito naway maging inspirasyon ang aking kwento. Na sa kahit anong sitwasyon laging mayroong pag-asa. Laging mayroong bagong umaga. Sa lahat ng inyong mga pinagdaanan huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil ang tadhana ay mayroon laging magandang plano para sa atin. Magtiwala lamang kayo sa inyong sarili. At sa muling pagkikita maraming salamat po. Mag-ingat kayo. At naway pagpalain kayo ng Diyos. Mga minamahal kong tagapakinig, sana'y may natutunan kayo mula sa kwento ng aking buhay. Kwento ng pagdurusa, kwento ng katatagan, at kwento ng paglaya. Huwag kayong matakot harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Huwag kayong papayag na yurakan ang inyong dangal kahit anong mangyari. Dahil kayo ay may halaga. Kayo ay karapat-dapat sa pagmamahal at respeto. Sa mga panahon ng kadiliman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Laging tandaan, pagkatapos ng bawat bagyo, mayroong sumisikat na araw. May bagong umaga. May bagong simula. At ang Diyos na laging tapat ay hindi kayo pababayaan. Naway maging inspirasyon ang aking kwento sa inyong lahat. Nasa kabila ng lahat ng pagsubok, kaya nating bumangon. Kaya nating lumaban. At kaya nating makamit ang tunay na kaligayahan. Mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Ingatan inyo ang inyong mga puso. At naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita.